My God, so buhay pa rin siya kahit wala ng ulo. It's never too late to have fun and adventure. So, camera roll with Mami Carol. Hello guys, this is Mami Carol again and welcome to my vlog. So right now I am here in Lambayong, from Manila to Lambayong, where my farm is located. So we are here today in order to plant the seedlings that we bought last time. So let's go! So ito na yung nakita nyo sa last vlog ko, yung ginather namin yung mga seedlings na nabili namin. At dito, kinlimatize namin. Meaning, kailangan muna siyang ilagay sa isang lugar na maganda ang sikat ng araw. At para ma-adapt niya kung ang climate mismo dito sa lugar na ito. Ay kung napapansin nyo, ayan, ang dami ng mga tubong, bagong dahon. So ito ngayon ang itatanim na natin. So, tingnan mo, mas lalong tumangkad ang langka. Mas matangkad siya. So ito na ngayon ang itatanim natin. And I hope makapag-bigay ako ng idea paano itanim ang durian dito sa lugar na katulad dito sa amin. Ito nga na ngayon, no? Ililipat na namin sa crates. So, nililipat na ni Renren, assisted by my brother. So, ililipat sa crates ng maayos para dalhin na dun sa farm. So, ingat na ingat para hindi ma-disturb yung lupa na mismo dun sa ugat. Yan, tinatanggal ni Dudo yung... Anong tawag dyan, Joy? Doy? Yung sanga sa ilalim ng grafted. Yung? Yung sanga sa ilalim ng grafted. So yung sanga sa ilalim ng grafted. Bakit kailangan, Doy, tanggalin, Doy? Kasi kung hindi mo tanggalin yung sa ibaba ng grafted ng area, ang tutubo, hindi yung grafted. Yung sa baba ang tutubo. So which is hindi naman dapat kailangan yon dahil hindi doon ang bunga. Hindi doon dapat magbunga. Yung sobra niya. Dapat hindi. Dapat tanggalin yan para ang sasangang tutubo dito galing sa grafted. Tsaka hindi siya ganong tatangkad, no? So unlike ng mga durian noon, yung mga native durian, Diyos ko, ang tangkad. Dapat yung sa rootstock niya na sanga, kunin mo para pagtubo niya, lahat ng sanga na lalabas at saka magbubunga, yung galing sa bagong sayon. Sayon, yung dinugtong. Yung dinugtong na puyat ang variety. Kasi ito hindi sigurado kung ng variety itong rootstock niya. Ibig sabihin yung pinaka niya, pwedeng hindi puyat yan. Pwedeng hindi puyat to. Pero yung sayon, yung dinugtong ay yun, ang puyat. Okay. Ito yung compost, guys. Anong composition nito, Doy? Cow manure, chicken dung, at saka sawdust. Okay. Ba't alam mo, Doy? Seminar sa farming school. Okay. Yung brother ko pala, sila kasi nag-manage dito sa farm. So, alam nila lahat paano itanim, pati abono. Ito rin si Toto Romy. Pareho sila. Mga manager ng farm namin dito. Andito na ngayon ako sa farm para magtanim na kami. So, kung napapansin nyo, malinis yung farm. Although, may tumubo na mga damo. Pero mapapansin nyo pa rin na talagang nilinisan ito. Kaya lagi umuulan dito. Kaya ganito lang ang tubo ng mga damo. So, ito. Andito yung mga brothers ko para suportahan ako. So, buti naman na dito sila kasi sa mga lupa namin, ako lang yung wala masyadong tanim. Sila may mga tanim na. Bigyan natin ng fungicide, powdered fungicide yung tubig. Estimate lang kasi hindi kami nakadala ng kutsara. Mga 2 kutsara yung isang balding tubig. Tapos ihalo. Estimate lang, ihalo sa tubig. Ayan. So kasya na yan, Doy. Isang kutsara lang. 2 kutsara. Paano wala tayong hindi tayo nakadala ng pang mix. Tayo nakadala ng stick. So, improvise. Ganun talaga dito sa farm, guys. Dapat marunong ka, parang MacGyver, marunong maghanap ng paraan. So, ito yung dinala muna kasi kung ano yung itatanim yun muna ang
dadalhin dito kasi baka biglang umulan na naman. Tapos basahin natin yung bunot. Ayan yung bunot. Natin sa gilid ng butas. Ayan. Kasi yung bunot maka-absorb ng moisture para hindi matuyo yung lupa. Lalo na pag tag-init. So ngayon okay lang kasi tag-ulan, pero pag tag-init. Pasalamat tayo ngayon, tag-ulan. Makulimlim yung panahon, favorable sa pagtanim ng prutas. Lagyan natin ng bunot sa gilid at saka fertilizer. Dito yung fertilizer guys. At saka compost. Lagyan natin ng bunot sa gilid. Tatlong area. Ayan. Ay, sa gitna doon may napunta. Sa bagay, konti lang yan. Okay na yan. Andito pa yung ating aso. Tiger, alis! Lagyan natin ng compost. Sa gitna. Guys, ito magandang klaseng pagtanim ng durian. So, baka gusto niyo rin sundin, pero sa tingin sa evaluation ko sa ibang nagtatanim, ito yung mas magandang klase ng pagtanim ng durian. So, merong compost. Galing sa gitna. Sa gitna. Mga dalawang, anong tawag nito? Kumo, sa Bisaya. Ako tanumdoy. Dahil hindi ako may-ari. Ako ang unang tanim. Siya ang unang magtanim. Alisin natin yung cellophane. Dahan-dahan. Dapat may gunting doy. Okay lang siya. Ayan, so ako ngayon ang tatanim. Of course, dapat ako unang magtanim, di ba? Okay. Baba ko. Ay, doy, talagang compress yung lupa, Kasi tagal na naman yan. Tagal na na-acclimatize. Paano ba ito? Teka, wait. Luhod ka talaga. Luhod. Ang lalim kasi. Okay. Natin pinuno yung tabo ng lupa kasi tagulan ngayon. Saka madalas pag may tagulan mayroong tinatawag na topsoil erosion. So dapat medyo may space siya na kung yung tubig baha o yung top erosion pupunta diyan, magdagdag pa siya ng moisture. Okay. So ito guys, ang recommended namin na modern way of planting durian. The more coconut husk soaked in water with fungicides, the better. Alam naman natin na ang bunot o coconut husk ay the best in absorbing water during rainy days. And the fungicide protects our plants from fungal diseases. Then add compost and fertilizer as pampataba. And after planting, pwede na rin kayo mag-spray ng pesticides to control or kill pests including insects, weeds, and also fungi and rodents. Andito yung mga anak ng aking caretaker, pati wife. Naglalaro yung mga bata dito. Iba naman na to. Aviark langka. Maganda din, maraming variety tayo ng prutas para all throughout the year meron tayong available na fruits pagdating ng panahon. Aviark langka. Meron kaming musang king, iba ang dahon. Medyo patulis yung dahon, no? Ibang-iba doon sa puyat. Ito yung mga prutas ko. Mas malaki na siya ngayon. Ayan, so sabay ng pagtanim ng durian. Ito din ang aking mga prutas, medyo lumaki na. Mangustin, lansones, rambutan. Naman yung pagtatanim namin ng durian. Kaya sabay-sabay magiging prutasan na talaga ito. Ito pala yung mga lansones. Hindi ko ito nakita noon. Malalaki na rin yung mga lansones. Katabi nito ay mangustin. Sa ngayon, palalagyan ko na ng abono to. Laki ng lansones. Mabilis din palang lumaki. Ito pala yung mga pumelo din. Kasama dito sa pinatanim ko before. So, ang tangkad na rin ng pumelo. Dapat nagdagan ito kasi parang ilang puno lang ang nabuhay. Parang more than 10 lang ang nabuhay sa pumelo. So kailangan kasi masarap ang pumelo and very nutritious din. So sa ngayon nilagyan na namin ng abono. Ito na, may mga abono na itong mga prutas ko ngayon, itong mga unang tinanim. Kasi kailangan lagyan ng abono para tumaba. At dahil tagulan ngayon, for sure ma-absorb ng lupa itong abono. Mapupunta dun sa ugat at tutubo ng maayos at tataba ito. Ito ngayon, pagkatapos tinanim, nilalagyan namin ngayon ng bamboo stick para madaling ma-identify kung saan banda yung halaman at kung saan yung mga pwede pang taniman. Guys, maniwala ka. Ako, mahirap din dito sa
sa bukid. Tingnan mo, cobra ito guys, cobra. Di ba ang cobra is venomous. Ma-identify mo siya na cobra dahil very colorful ang body. Ayan. So na pinutol ni Renren yung ulo. Muntik na raw siyang matuklaw. So kailangan talaga ng mga protective gear dito sa ano. Kailangan may bota at saka dapat nakapantalon. So ito ngayon ang kuryente sa tao ko. So ito kahit wala ng ulo, pero look at the body, my God. So buhay pa rin siya kahit wala ng ulo. So ingat-ingat talaga tayo pag nasa farm. Ang tingnan mo yung ilalim ng kanya dyan bandang tiyan. Kulay yellow, very colorful. Wala na yung ulo pero ayan, gumagalaw pa rin. I hope guys may natutunan kayo sa pinakita namin on how to plant durian seedlings. At sa ginawa namin ngayon, lalo na tagulan, parang 100% ako na lahat mabubuhay ang mga tinanim namin. So piyesta ngayon guys dito sa Lambayong. So andito kami ngayon sa bahay ni Toto Romy. So ito yung store nila. Ito yung bahay ng aking mga kapatid. Si Toto Romy. And then, kay Dodoy Renel. Prepare pa sila dun sa loob for ano. Ito yung bahay ni Toto Romy. Nandito si Manang Iha. Ay Manang, to si Toto. Ito yung kanilang porch. So dito mamaya mag-receive ng visitors. So nagpe-prepare pa sa loob. So dito kami kakain mamaya. Alam nyo naman sa probinsya pag fiesta, so meron talagang lechon. Ito si Kuya Abner at saka si Pau Pau. Ang sama na. Oh, ito yung driver ngayon at saka ano ng lechon. So, ayan. So, ilang oras pa to maluto? 2 hours pa. So, tama. Lunch, good lunch. So, guys, ito. Lechon sa fiesta. Sanayon. Sarap. So, akala natin sunog na ito, pero gaganda ito. May pupunas pa sila. Almost done na ito. This is the Lambayong Catholic Chapel. So right now, they're preparing for the celebration of the Holy Sacrifice of the Mass. And nag-aantay pa sila ng pari. So ito yung Lambayong. Ang ganda, tingnan nyo. So barrio lang siya, pero cemented lahat ng mga kalsada. See? Ang ganda, no? So surrounded with mountains. Napakaganda. Ito yung ating mga cute servers. Say hi! So right now, we are preparing for the arrival of the priest. So nakikita nyo ngayon, medyo kaunti pa yung mga tao. So actually marami dito mga kamag-anak ko. So ito, mga kamag-anak ko to. Waiting. Mga cute sacristans natin, nakabihis na sila, no? Kanina wala pa. So ito, katulad din sa mga usual na ginagamit ng mga sacristans. That's all for this vlog, and don't forget to like and subscribe as I see you on my next journey as we camera roll with Mommy Carol.